Nagpadala tayo sa sulsol, sa takot, sa kasinungalingan nitong mga gustong yumaman at magkontrol sa atin. Ginisa tayo sariling mantika. Nagyaman na sila sa atin, tapos pinirwisyo pa tayo. Doon sila nakafocus. Nawala na sa isip nila yung flattening the curve. Nawala na po. Nabi ko po sa inyo. Ang may control po sa atin, hindi na gobyerno. Pasensya na po, Secretary Anyo. The truth is, you are controlled, not you are in control of the situation in this country. And you become robots, tama si Dr. Dumangloan. You become robots, implementors, and you do not listen to people in this country. Kahit nga yung pag-amenda, hindi ninyo pinakikinggan. No one from among you, members of the IATF, listen to the statement from the motorists. Gaano man ka illogical, di kayo mapagsabihan eh. Tapos, makikita namin kayo, tinitest ninyo, tinatry ninyo yung barrier sa likod. Tuwang-tuwa pa kayo, pa-picture kayo. Tapos, habang kayo nagtitest, wala kayong helmet. Tuwang-tuwa pa kayo. Anong klaseng pag-iisip yon? Okay yung barrier, yung helmet, hindi importante sa inyo. Gaano man ka-nonsense, kawalang kwenta ng mga protocols na gusto ninyong ipasunod. And this time nga pati sa bahay gusto ninyong social distancing. Sa inyo, sa mansion ninyo siguro, sa bahay ninyo malaki, pwede doon ang social distancing. Sa mga bahay kubo, sasabit na lang sa bubong, sa dingding. Kasi social distancing. Yung iba sa silong na lang, matulog. Kaya lang po, Secretary, lahat kwento kayo Kwento. Kwento rito, kwento doon. May meeting kayo with the President, report kayo. Tapos sasabihin ninyo, you are in control. Wala na kayong control sa otak ninyo Pati yung pag-iisip ninyo, wala na sa control. Humiliwalay na. Yun ang totoo niyan. Pero sabihin ninyo, government in control. Wala na Feeling nga namin, wala nang gobyerno Ang gobyerno natin, world government na. Wala nang national government. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ngayong umaga, ang topic natin, maganda yung naging pahayag ng ating Pangulo kagabi. Iisa-isay natin yung salient points, mga kababayan, ng ating Pangulo. Ang nagustuhan ko doon, mga kababayan, ititest mo na daw niya sa kanyang sarili yung bakuna. Pag naging maayos sa kanya, di pwede niya sa lahat. Di ba? Kasi napakaraming agam-agam ng ating mga kababayan sa buong mundo. Sana yung statement na yon, mga kababayan ng ating Pangulo, totoo at hindi siya nagbibiro. Joke lang. Di ba? So, itong vaccine, mga kababayan, yung inalok ng Russia, sabi, nasa final trial na yata, clinical trial, and as early as October, and by December, mga kababayan, baka COVID-free na po daw tayo. Wow. Di ba? So, we will be free, mga kababayan, by December. Masaya yung December niyan, pag ganon. So anyway, mga kababayan, pag-usapan po natin kasi ang akala lang natin ligtas ang bakuna. Yun lang ang akala po natin. Pero itanong ninyo sa mismong mga nakakaintindi kung ano po yung bakuna. Pag naintindihan ninyong maigi din, tanggapin natin. Di ba? Tayo naman, we don't dictate, mga kababayan. We follow the principles of God. Ang Diyos po hindi diktador. Never na nag-dictate siya. Informed choice lagi. You will be informed kung ano yung masama at mabuti. Then you choose. Ganun po ang ating Panginoon. Kaya doon ako pumoposisyon, mga kababayan. Yung idikta sa iyo yung mga bagay-bagay. Hindi maganda po yon. Pag-usapan din natin itong sinabi ng ating government na the government is in control of the situation. O ngayon, tanong ko po sa inyo, mga kababayan, statement ito ng pamunuan ng DILG. Si Secretary Anyo. We are in control niya. Ano? Ano sabi ninyo? O ngayon, naniniwala po ba kayo, mga kababayan, that they are in control? Pag tinanong natin itong si Dr. Dumaluan, mga kababayan, Buholano yata ito. Sino nakakakilala sa inyo kay Dr. Dumaluan? Nakita ko bigla And natutuwa ako sa naging statement po niya. I think pangalawa siya sa mga doktor na pangatlo yata, pang-apat
na kakampi natin, mga kababayan. Natutuwa tayo, paisa-isa yung ating mga Filipino doctors nagsasalita na po. Dati, nakamasid lang po sila. Sabi ko sa inyo, mga doktor, pag hindi ko po kayo nagsalita, pati yung hanap buhay ninyo, mayari ka ng ospital, tapos ngayon kikita ka kasi may PhilHealth package pa. Pero in the next months, wala na pong magpapagamot sa inyo kasi natakot na yung mga tao. Gagawin po nila, tambal-tambal na lang. Kaysa mailista silang COVID, magtatambal na lang sila. So ngayon, natutuwa tayo kasi sabi ni Dr. Dumaluan, mga kababayan, na-share ko sa aking timeline yung papresko niya. Kaya lang, local yung coverage niya, mga kababayan. 300,000 yung nakapanood ng video niya. I-viral po ninyo before i-delete ng mga ulupong. Tingnan po ninyo sa aking timeline sa Dante Maravilla sa Facebook. I-share ninyo sa inyong mga friends sa Facebook before it will be deleted, it will be banned, it will be censored. Just like what happened, mga kababayan, sa Amerika. So pagtulungan po natin kasi unti-unti nagigising na po yung ilan sa ating mga doktor. This is part of our prayer na magising sana yung ating mga doktor at sila yung magsalita. Kasi kung ako, hindi man po ako doktor di tayo pakikinggan. We are not an expert on this. So ang ginagawa ko as a journalist, I just get the materials from authorities, authority to speak because that is the profession. So that our broadcast and position on things, lalo na sa issue nito, would become credible kasi na may source tayo na credible sources. So yun na natin pong ginagawa. Sabi po niya, there is a simple cure, no need to lockdown. Tinawag niya nga yung mga taga-DOH, mga robot na daw kayo. Iya naman kayo, mga taga-DOH. You become robots. Itong sinabi pong government in control of COVID crisis, isabi ninyo yan sa pagmumukha ninyo. Kailan pa kayo na in control ng krisis na to? Ngayon nga yung pagbibilang ninyo nasa 6,000 daw in a single day. 6,900 plus in a single day. Lahat kayo numero Wala mang kaming nakikitang mga pasyenteng nagsisiksikan. Lahat lang kayo numero. Lahat kayo press release, yung mga doktor ninyong kakampi ninyo. Lahat kwento. Pakita ninyo yung room mismo. Pakita ninyo yung pasilyo na nagsisiksikan. Pakita ninyo yung mga bangka na wala nang mapagsidlan. Pakita ninyo. Wala kayong pinapakita. 5 months na. Kwento kayo rito, kwento doon. Lahat kayo kwento. So, mga kababayan, yun po ang ating magiging in-outline ko muna po sa inyo, yung detalye ng sinabi ng ating Pangulo. May mga lista tayo rito. Pag-usapan po natin. Yung mga inquiries po tungkol dito sa aming napakagandang product from Malaysia, all natural siya. Gawa po siya sa 11 powerful herbs. Mga medicinal herbs po ang sangkap. Ang function niya, kini-cleanse mo na yung ating dugo. And this is hormonal balancing cream. May isa pa na product kami, Automax. This is revitalizing serum. Ito naman, pangpabata ito. Pangalis ng wrinkles. Anti-aging siya. Orlando Birgara, magandang umaga. Eddie Boy Vargas, Sir Dan, pakitapik naman po ang DSWD po. Dami po silang tinanggal sa SAP. Dahil daw po may SSS kahit wala naman po. Salamat. Ang dahilan yan po, kahit dito sa amin, yung mga dating nakatanggap dito po sa sumunod na SAP, wala na. Kasi nga po, wala na tayong pera. Yung bayanihan to, kalahati nun, utang. Kaya nga sinasabi ng ating gobyerno na hindi na natin kakayanin kung we will continue with the lockdown. Hindi na kakayanin. We will operate at a loss. Ganun po. Kaya nga po ako makulit sa sinasabi ko. Pumasok kayo sa problema. Gumawa kayo ng problema pagkatapos pinoproblema ninyo. Yun na nangyari sa ating gobyerno. Naging robot kasi kayo Tama si Dr. Dumaluan. Kayo mga taga-DOH, naging robot kayo. Disosian. Kaya hindi ako naniniwala, government is in control. The government is controlled by the globalist cabal. Ginawa kayong robot. Kung anong sinasabi nila, gaano man ka gago,
Yun ang sinusunod ninyo. Ayaw ninyong palitan yung mga protocols na walang kakwenta-kwenta. Imbis makatulong makaligtas ng buhay, naglagay sa peligro sa mga tao. Lalo na yung mga barrier ninyo. Alam niya, nabulok na yung mga otak ninyo eh. Tapos sasabihin ninyo, government in control. Ang government in control? Wala nang ang gobyerno eh. Ang gobyerno ngayon, world government na. National government, wala na. Inutil na. Tanggap yun ng ating Pangulo, sinabi niya, dahil sa COVID, naging inutil daw siya eh. Buti tinanggap ng ating Pangulo. At least prangka siya. Naging inutil na niya ako. O di wow. You see? Kaya nga po, yung aking pakiusap sa bawat isa sa atin po, ang totoo niyan, God is in control. Yan ang totoo niyan. God is in control. Doon, naniniwala ako. Kaya nga, hindi man ako nag-worry, sinasabi ko lang ito, mga kababayan, para at least gumaan yung ating pakiramdam. Kasi pwede naman hindi. Di ba? Pwede naman hindi tayo magproblema. Gumawa tayo ng problema na pinoproblema natin. Pag propaganda nila, kasinungalingan, deception, that is the community standard. It is allowed. Ito nga may shinare ako po na shinare din ng isang netizen. Kinumpare mga kababayan si Dr. Emmanuel kay Bill Gates. Si Bill Gates drop out. Si Dr. Emmanuel, mga kababayan, physician, licensed, with more than 20 years of experience, nakagamot, mga kababayan, ng mga COVID cases. More than 300 of them. Pero si Bill Gates, drop out college, wala mang titulo other than yung billion-billion na nasa pangalan niya. You see? But he is allowed to speak about health. Being interviewed, mga kababayan, by BBC, CNN, it is not restricted. Pinakikinggan ng buong mundo. Worse, by the leaders of the world. Saan kapulutin ngayon, mga kababayan? As compared to a medical doctor, na napakaba yung experience niya, na mismong nasa frontline, nang gagamot, she was banned, restricted to speak, never interviewed by the mainstream media. If this is not a total madness in absurdity, ano ang tawag po ninyo? This is, mga kababayan, is stupidity to the highest level. Ngayon lang ito nangyari sa panahon natin na ganito na mag-isip ang mga tao sa mundo. Worse, leaders of the world ang nag-iisip ng ganon. Tama ang scripture, mga kababayan. The wicked people will rise in this time, mga kababayan, of the end days. And people will listen to lies rather than the truth. In the mainstream media, mga kababayan, will feed you with lies every day. Yun ang nangyayari ngayon. And they have their campaign against vloggers. Narinig ko sa mga nasa mainstream, attacking vloggers. Wag daw basta, mga kababayan, maniwala sa mga tulad namin. Nasa sa inyo po yun. Saan kayo maniniwala? It's up to you. Hindi ako nangungumbinsi ng tao. I'll just tell you of the truth. I'll just lay down the facts. Kayo na yung bahala. It will not affect me, mga kababayan, kung yung mga hindi maniwala sa akin. It will not affect me. It will affect you. Yun ang totoo niyan. Kahit hindi po kayo maniwala yung mga duda sa mga sinasabi ko, it will not change the truth. Hindi po mababago ang totoo. Tama po? Ayun ang gusto kong ipaabot po sa inyo. Josie Doblaze, because money talks, yun po ang totoo niya. Ang pinakikinggan po, pera, na wala na sa rason, mga kababayan, ang tao. Doon na lang sa pera. Pag nagsalita yung pera, pinakikinggan palagi. Ano yung makukuha mo dyan kay Dr. Emmanuel? Bakit? May funding galing sa kanya? Iyayaman yan niya kung siya yung nanggagamot. Siyempre, pupunta sa kanya yung mga tao. Paano na yung advertisement natin? Di ba? Yung funders natin, mga big pharma, yun ang nagbibigay sa atin ng milyon. Bakit yan si Dr. Emmanuel? May makuha ka dyan na advertisement na milyon? Wala.
That's one reason, mga kababayan, kung bakit tayo ganon. Kahit dito sa Pilipinas, ganon. Dave Dawson, Mr. Maravillas, anong take mo dito kapag dumating na sa Pinas ang baksin ng Russia? Dapat ba tayong magpabakuna? Ikaw, magpapabakuna ka ba sa baksin na made in Russia? Kahit saan galing, di ako magpapabakuna. Bakit kailangang ibakuna po tayo ng mga healthy people? Sabi ko nga po, ang gamutin nila, mga kababayan, yung may sakit, yung 2,000 plus na namatay, kung ginamit nila yung gamot, ayaw nila kasing gamitin yung gamot, yung sinasabi ng mga doktor. May gamutan niya eh. Ayaw nilang pakinggan. Pinakikinggan nila, hindi doktor. Yung dictates ng W, yun ang pinakikinggan nila. Yung head ng W, man doktor, rebelde yun. Saan ka punutin na? Head ka ng W, di ka man doktor. Nagdidikta ka, yung gumagawa ng bakuna, mga kababayan, negosyante, only after money. Nagsalita yung mga experts, ayaw nilang pakinggan, being censored. Kung ginamot nila yung may sakit na yon, baka hindi yun ang amat. Although yung iba, noon, mga kababayan, mamamatay man talaga kasi may mga pre-existing diseases. Matatanda na, may mga pre-existing diseases. Hintay lang sila ng hintay ng bakuna. Kasi yun ang script ng W. Yung gamot natin local, ayaw mang gamitin, nandun na sa Indonesia. Nagkikinabang ibang tao. Hindi yan i-approve. Pinapa-approve, ayaw i-approve. Ni ayaw tingnan. Kita ninyo yung klaseng mga mindset ng mga tao ito. Kasi kung ano yung sinabi ng foreign power, yun ang sinusunod po. Di ba abnormal po? Yung may sakit, yun ang i-check up ninyo. Tingnan ninyo ang pag-iisip ng mga taong ito. Gustong i-mass testing, yung mga taong kung sino-sino, i-test mo yung may sakit para malaman mo kung iyang o simpleng trangkaso. Wala mang sakit kung saan-saan. Gusto ninyong i-mass testing. You allocate millions of pesos for mass testing. What for? Hindi nga tumakbo sa ospital. Ang ibig sabihin, kaya ng katawan. Yung hindi nga ninyo ginamot, naka-recover 68,000 na yata ngayon. So anong kinakatakot ninyo na hindi man ninyo ginamot, naka-recover, ang patay 2,000 plus lang. Tapos sinabutahin na ninyo ng lockdown ang buong Pilipinas, hindi na makagalaw. Anong klaseng pag-iisip mayroon kayo? The 110 million Filipinos, pinasuffer ninyo dahil sa 135,000 infected in 5 months. Nang recovery, napakataas. Ilan percent ng 110 million ang 2,000? Ba't hindi ni-compute? We were made to suffer, mga kababayan, economically. In all our rights suspended just because of the infected people na bilang nila, mga kababayan, nasa 130,000 plus na yata. Yang utak ninyo ang i-cure ninyo. Santamba kayong mga luku-luku eh. Ayaw ninyong makinig sa mga matitinong doktor. Pinakikinggan ninyo yung mga gahamang doktor. Yun ang pinakikinggan ninyo eh. Barry Hoxon, ang gusto kasi ng Huyo, umutang ng umutang ang government para kontrolado nila ang bansa. Yun na nga po, hindi makahalata or mas tama sigurong terminology. Kasapakat kasi. Alam naman mga bubo ang mga taong yan. Nagagalit tayo po, dinamay tayong mga Pilipino. I-lockdown ninyo yung sarili ninyo. Yung tao na mamatay naman talaga, yun ang sigurado. To live is a miracle. To die is sure. Ginawa ninyong instrumento sa inyong mga political agenda, yung sakit. Ngayon, pati yung mga gwardiya po dito sa mga malls, ang tatapang na. Because they were by the IATF to strictly enforce the protocols na hindi man sila nag-isip. Kayo nag-isip niyan? Di ba kayo nag-isip niyan? Yung protocol ninyo, dinikta ng Huyo. And you allow this foreign power to dictate us. To make us slaves nila. Ginawa tayong alipin sa ating sariling bansa. At kayo yung dahilan kung bakit tayo alipin ngayon. Tagal na nating inalipin ng mga dayuhan. Hanggang ngayon, nagpaalipin tayo. Tapos, ang gagaling ninyo magsalita.
Jocelyn Bagas, morning Sir Dan, nakaabot din sa live po ninyo, watching here in Taiwan. Mas lalong lumala Sir Dan kahit sa bahay, mag-face mask na daw. Yun ang order yung DILG. At sa bahay daw, mag-social distancing. Kung ang bahay mo, kubo, social distancing, yung isa nasa bubong. Tama? Yung isa nandun sa Kasi susukatin mo, hindi man pwedeng, ilang meters nga yan? 2 meters away, yung bawat isa, para hindi magkahawaan. Yung iba nasa doon sa sa anong paraspasan sa Tagalog? Yung daluyan ng doon, nakasabit. Yung iba sa balkon, kung may yung mga liit na bahay, wala mang balkonahe. Kung saan sa nakasabit, sa dingding. Doon sila matulog. O ngayon, kung hindi mga baliw ang mga taong ito, anong tawag po ninyo? Ngayon lang nangyari na yung utak ng mga leaders natin tumigas. Pati puso nila tumigas. Hindi lang yung utak nila yung tumigas. Ang tawag dito sa Bicol, nagkurta. Nagkurta, nakita ninyo yung gatas na kondensada, hindi na dumadaloy, ganon. Yung expired na, tumigas. Nag-expire. Yung utak dito mga leaders natin, nag-expire. Yan lang yung sabi ko kung paano mag-isip. Salto. Teresita Makapanas. Nako, Sir Dan, kailangan ng dasal, masinsinan. Hindi na nakontento sa mask, ginawa pang mandatory, sobrang nakakaluka na. Ang pera, powerful talaga dahil kayang patigasin puso ng tao. Pati utak tumigas eh. So, ang susunod sa face mask, face shield. May gumawa ng meme, pag-August, mga kababayan, face shield. Previously, face mask. Pag September daw, yung full gear ng balot ng lahat. Ang sunod po, mga kababayan, gagawin na tayong mami. Yung sa Egypt, Edward Hulan, bakit parang mabaliw na ang mga opisyal ng gobyerno ngayon? Walang ni isa na nakaintindi sa mga protocol. Wala. Sabi ko sa inyo, kung ano yung ginawa ng Huyo, finid sa kanila rito, yun ang inimplement hanggang sa barangay. Walang discussion. Basta't lumitaw na lang yung protocol, social distancing niya kayo, face mask kayo, lockdown kayo. May nag-usap-usap man lang yan? Wala. Narinig ninyo na nagdebate man lang kung ano yung masamang epekto niyan? May kinonsult na mga experts to tell you of the dangers ng long period of time na paggamit ng mask? Wala. Kung anong dinikta nila, yon, mga kababayan, pinasunod sa atin. Bakit siya ganyan? Because it is tied to the loans. All the protocols, including the lockdown, especially the lockdown, is tied to the release of assistance, aid from World Bank, IMF. Pag hindi mo sinunod yon, walang release. Sino nag-reveal niyan? Belarus president. Hindi inapprove niya. Hindi niya. Sa inyo na yan. Other rich countries, mga kababayan, not dependent to World Bank and IMF, walang lockdown na ganito. Kaya nga po tayo, pinaglalaruan ng masyado. Kaya po ako nagagalit. Inayaan natin na paglaruan tayo nila. Kala ko, magagaling tayo dito sa Pilipinas. Bakit ganon? Yung African nations po, mga kababayan, hindi magpadikta. Pero tayo dito, nagpadikta tayo. Yun ang nakakalungkot po na nangyari po sa atin. Isa pa yon, si Dr. Kelly. Yung mga videos niya po, laging dinidelete. Maribig Itsano, Paring Dan, makakauwi pa ba kami? Yan ang tanong. Yan kung pauwiin pa kayo. Ang taas kaya ng positivity rate sa Africa. Ayaw kasing sumunod. Ganito kasi ang script nila. Once you oppose them, then they will sabotage the country. Ganun ang gawain nila. Para kastiguhin, parang Cebu. Para yung tao ma-confuse. Then the leaders will be confused. They will be criticized by people around them. Ganun ang strategy ng John Hopkins. Naka-script po yon. Because COVID is an agenda, a political agenda. Kaya nga po, hindi ninyo nakikita nangyayari sa atin. Ano sabi ko sa inyo?
Pagpatapos na yung lockdown, lalabas yung mga so-called experts nila. Lalabas. Palalabas yung UP, so-called UP experts, papalabas yon. Yung mga allies nila, nagtaasan na niya yung kaso. Once relax yung lockdown, ganun ang gagawin nila. Why? Because they want to prolong the agony. They want to prolong the lockdowns. Kasi nga po, ang objective nila, collapse the economy, then they will draft a new economic model para po sa buong mundo. Ganon. Pati yung control nila sa mga leaders. Kaya nga po, tinutulak nila sa kanilang patibong lahat ng bansa, including us. Pero yung Japan po, hindi nila mapatibong. Tingnan ninyo. Wala sa Japan na lockdown. Mayaman kasi sila, hindi madiktahan. Ginawa lang nila doon, pinaktis lang yung so-called mask wearing pagkatapos social distancing. No, ganun lang ang ginawa nila. Para naman hindi mapag-initan. Sundin natin anya yung mga bagay na hindi masyadong critical at hindi masyado seryoso ang epekto sa atin. Social distancing anya tayo ng konti lang. Masabi lang na we are following their protocols. You see? Pero lockdown, hindi nila ginawa. Simula na po tayo kasi 11:40 na in the morning. No, ito yung statement ng ating Pangulo. Nabanggit niya rito yung bakuna sa Russia, galing sa Russia. Sabi niya, una, we cannot prevent those who keep criticizing the government. Buti naman po, mahal na Pangulo, you observe the you respect the freedom of expression, and we salute you for that. And kung ako ngayon, mahal na Pangulo, ay against doon sa mga protocols, hindi nang hulugan against ako sa iyo. Hindi yun. Doon sa protocol, kaya nga po, kami nakikiusap ng paulit-ulit. Yung protocol lang naman yung problema. Kasi yung protocol, mahal na Pangulo, yun ang nagpa-problema sa atin eh. Although naintindihan ko na into your mind kasi, itong protocol, to the best of your understanding, ito yung magliligtas sa atin. I just want to ask you to re-evaluate the protocols if it is really saving lives. Kasi tingnan ninyo, despite the strict protocols, tingnan ninyo, in one day, 6,000 plus. Bakit siya ganon? Kaya sabi ko sa inyo, mahal na Pangulo, pa-review ninyo kasi for us, it is highly anomalous. It is being doctored because the bureaucracy is infiltrated by the globalist cabal. Yun ang totoo niyan. Kaya itong mga nangyayari sa atin, nagbibigay sa atin ng problema, talagang dinisinyo po siyang ganon. If we will not stop, mahal na Pangulo, following the protocols of the globalist cabal, walang paantong ang mabuti po itong ating bansa. Nasabihin ko po sa inyo ng prangka. Wala. We will be drained. Tulad ng sinasabi ninyo, wala na tayong pera. Wala na talaga. Kayo may alam yan eh. Inubos na. Inubos ng mga tao na obligasyon po ninyong pakainin kasi in-stop ninyo magtrabaho. Bakit? Naniwala kasi tayo sa script ng mga globalist cabal about this COVID na ginawa nilang weapon of mass destruction against humanity. Destroying economies of the world. Destroying families. Tinakot tayong tinakot at nagpatakot po tayo, mahal na Pangulo. Yan ang dahilan ng problema natin ngayon. If you reverse all this, walang problema. You cure the sick. You isolate them. You use the available drugs.
No need for us to lock down. We go back to the normal activities before COVID. Yun lang naman po, mahal na Pangulo. Nagpadala tayo sa sulsol, sa takot, sa kasinungalingan nitong mga gustong yumaman at magkontrol sa atin. Ginisa tayo sariling mantika. Nagyaman na sila sa atin, tapos pinirwisyo pa tayo. Saan ka pulutin na? Klaseng pag-iisip ng mga tao. Gusto mo magpayaman ka lang. Di ba? Ang problema, nagpapayaman sila, pinipirwisyo tayo. The police cannot be there everywhere, anywhere, all the time. Sumunod kayo para sa inyo yan. Sige kayo labas. Grabe ang contamination. Iyon kasi po ang sinasabi sa inyo, mahal na Pangulo, ng mga nasa paligid sa inyong taga-DOH. Kaya po, abogado po kayo, bakit hindi po ninyo tingnan personal? Anyway, nakamask ka naman. Di ba protection yon? Tingnan ninyo po yung mga hospital personal. Many times, sinabi ko po sa inyo, mahal na Pangulo, pag may namatay na sundalo, police, pinupuntahan po ninyo. Ang di ko maintindihan, mahal na Pangulo, 2,200 plus na yung patay sa COVID, wala man ako ni isang pinuntahan ninyo. Bakit ganon? Ano ang pumipigil po sa inyo na puntahan yung family na na-cremate? Tanong ko po sa inyo mga kababayan, nakita ninyo yung ating Pangulo na isa sa mga namatay sa COVID, pinuntahan niya yung family? After na i-declare siya as COVID positive, na-cremate na eh. Tingnan po ninyo ang bilang nila kung tama. In the deaths should be checked. Tulad ng ginawa sa Italy. If it happens in other countries, it's not far from, the possibility that it is also happening here in our country. Hindi malayo po, mahal na Pangulo. And here comes the news of hospitals listing non-COVID cases to COVID just to claim for PhilHealth coverage. Kasi nakapackage siya, ang ganda, dali ang release. Hindi po ba siya, mahal na Pangulo, corruption? Can it be considered irregular? And it is a corruption. Kaya nga po, mahal na Pangulo, sinasabi natin dito to our Congress and the Senate, ito yung tutukan ninyo kasi pag hindi, ito ang dahilan kung bakit tayo naka-lockdown. Na-justify yung lockdown because of the ballooning numbers of cases na hindi man tayo sigurado, dineclare lang nila. At wala tayong physical evidence. Walang autopsy. You see, mahal na Pangulo? So, ako naniniwala pa rin na ito ang dahilan kung bakit. You're concerned. You're so concerned kasi mataas yung contamination. And your position will continue. Kung wala kayong makikitang butas, pero pag may nakita kayong butas, then I think you will have a changed mind. Niloloko pala niya tayo. Tinaiko tayo rito. Ginawa nila nga na buhay ito. Ninegosyo tayo. Ala lang sila makakobra. Drain na tayo dito.
So nasa kamay mo po ito lahat. Kung asa ka po kay Doke, pasensya na po kayo. Pangalawa, ito ang dilema ko between the devil in the deep blue sea. Gusto ng doktor lockdown. Gusto naman natin to move the economy. Ang doktor kasing pinakikinggan mo, mahal na Pangulo, iisa lang eh. Si Doki lang eh. Wala na bang ibang doktor dito sa ating bansa na pwede mong tanungin? Si Dr. Fabonan, gusto sanang makipag-usap sa inyo. Nawala naman ng Pangulo yung, kumusta na yon? Yung, tawag doon, kuya? Pabuya, asa na yung 100 million mong sinabi? Na pag natuwa ka, wala eh. 20 million mo na. 50 million anya. To anyone that can develop a cure. Wala na yung nag-develop ng cure, tagal na. O nandun na. Lipat bansa na. Hindi pinansin ng mga officials mo, mahal na Pangulo. And you are being cordoned by people around you. Para si Mr. Marcos, hindi ka makausap personal. Lulugo-lugo si Mario Marcos. Nandun na lang sa ibang bansa. You see? Yun pa lang po, mahal na Pangulo, biglang nagduda yung mga tao. Of your sincerity to look for cure. And this time, may recommend ako sa iyo, mahal na Pangulo. Hindi galing sa atin. Although siya ay isang doktor na Filipino, taga Bohol, pero yung ginagamit niyang cure, yung ginagamit ng mga American doctors, yung hydroxychloroquine. Sabi ng doktor po, mahal na Pangulo, si Dr. Dumaluan, ipahanap mo po siya. Siya yung tumawag sa mga DOH officials po ninyo. Mga robot na niya yung mga taga-DOH. Pakinggan po ninyo ito. Dali lang po, mga kababayan. 2,300 na yung nanonood sa atin. Nakashare ko po siya sa aking timeline. Pakita ko po sa inyo and parinig ko sa inyo yung ito pala. Ang ganda yung ginawa nito. Dr. Estela Emanuel versus Bill Gates. Dr. Estela Emanuel, licensed physician, actively practicing, board-certified medical doctor, 20 years plus experience, successfully treated 300 plus COVID-19 patient, not allowed to give medical advice, censored and banned. Whereas, itong ugok na to, na hindi nga nakagraduate, college dropout, kita ninyo, nahulugan ng bilyon-bilyon, not a license to practice medicine. Hindi nga nakatapos. Hindi doktor. Software. Thief. Eugenist. Allowed to give medical advice on health. Daldal ng daldal, cover ka agad yung mga BBC, CNN, nakakover ka agad. Alang iya. Yung social media, viral nila. Viral. Bill Gates treated by these stupid people, mga kababayan, as their authority to speak about COVID.
Saan ka pulutin na klase ng pag-iisip, mga kababayan, meron tayo ngayon in the leaders of the world nakanganga, patingala. Funder siya kasi ng WHO. Itong si Doktora Estela Emanuel, hindi kasing yaman ni Bill Gates kasi. O, ito po yung sinasabi ko sa inyo. I-search ninyo siya. Siya si Dr. Dr. Dolorich Dumaluan. Ngayon, pakinggan ninyo yung sinasabi niya. Sige lang tag-mask. Sige lang tag-quarantine. You see, this, we are suffering so much. Hindi daw kailangan ng of our social distancing, pati quarantine. Hindi niya kailangan. Let us now think outside of the box. Let us not stick to the protocol nga. Pagpagulong tayo ni Silver. Hindi pala marinig doon masyado, ano? Wala tayong microphone. Pakinggan na lang po ninyo siya. Di man ninyo maririnig ng maayos ito. Sa recorded dito, maririnig ninyo. Pero dyan, hindi ninyo masyadong maririnig. So, tingnan na lang po ninyo sa timeline ko. Anyway, yun ang punto niya. Sabi niya, ginagamit ko, and it is available. Nandyan sa drugstore. Bakit niya hindi ito ginagamit ng DOH? You see? Sana po, kaya nga po, I'm requesting you na i-viral po ninyo. More than 300,000 na din po yung nakapanood. Sana makarating sa ating Pangulo. Baka kasi, yung mga nakapaligid sa ating Pangulo ay laging nakakurdon sa kanya. Kasi po, protected yung ating Pangulo ng mga taong ito. Kasi, infiltrated po ang bureaucracy ng mga globalist cabal. Yung agenda lang ng globalist cabal, yun po ang pinopost dito sa atin. Yun ang nakakalungkot po. This globalist cabal never po na they are for cure. Ayaw nila ng cure. This globalist cabal just wanted to reduce the population. Paano silang magpo-post ng cure na? Gusto nga nilang mga matay yung mga tao kasi ang dami na natin. And that's the purpose of COVID. You see? Sinasabi lang nila, gusto tayong iligtas. Hindi totoo yun. Tinutulak nila tayo sa kapahamakan. Yan ang totoo niyan. Sabi ng ating Pangulo, ito ang dilema ko between the devil and the deep blue sea. Huwag na po kayo doon sa devil. Ang devil po, nakapaligid po sa inyo, mahal na Pangulo. The agents of the globalists na nagkukontrol ng ating health, yun po ang devil. Gusto ng doktor lockdown. Ayun ang devil. Yung gusto ng lockdown. Huwag kayong nakikinig sa devil. Gusto naman natin to move the economy. Yun ang totoo dyan. Doon kayo sa ating Panginoon. Walang utos ang ating Panginoon na i-lockdown mo yung healthy people. Walang utos na ganon. Quarantine the sick. Cure the sick. Iyon ang utos ng ating Panginoon. Ang sinusunod natin, yung healthy people, yung gusto nating turukan, sa demonyo yon po. Nakakita kang healthy, gusto mong gamutin. Kung hindi ka ugag, anong tawag sa inyo? Ba't kayo after the healthy people? You look for the sick. You cure the sick. Yun ang tamang mentality.
You isolate them. That's quarantine. That is biblical. Ginawa ninyo, wala mang sakit yung mga tao. Linakdown ninyo buong barangay. Nilockdown ninyo buong Metro Manila. Pagkatapos ngayon, magsasabi kayo, bagsak yung ekonomiya niya. Sino nagpabagsak niyan kung hindi kayo? Nakinig kayo dito sa mga gonggong na to, na mga advisors ninyo. Nagsasaraan yung mga negosyo, pagkatapos, sinong sisinin niyo yan? Kayo yung may gawa niyan lahat. I-lockdown ko, ubos na ang pera na ibigay ng Congress para sa ayuda. Kailangan lumabas para maghanap buhay, para makakain. Yun naman pala, mahal na Pangulo. So you realize it now. So gawin na po ninyo. End the lockdown. Use the cure. Panoorin po ninyo si Dr. Dumaluan, at least Filipino ito kung ayaw ninyo ng mga American doctors. Parehas din ang sinasabi nila. There is no need for mask. Face shield. Wala, hindi kailangan. Social distancing, hindi din kailangan. Why? Pag infected ka inom ka ng gamot, there is a cure. Naka-recover nga na walang gamot, sabi ninyo? Lalo pang may gamot? The challenge of Dr. Emmanuel to Dr. Fauci, bigay mo anya yung ihi mo sa akin. Prove to me na hindi ka umiinom ng hydroxychloroquine. Kinol ni Dr. Fauci? Hindi. Didma lang. Kasi mabubuking sila. In their banning the use of this cure. So they are not for cure, mga kababayan. Klarado. Kasi kung gusto nila ng cure, may available na gamot. Hindi nila pinapansin, mga kababayan, ang available na gamot. Kahit nga yung Socob, kinagalit ng mga ulupong. Kanina pinanood ko lang si Dr. Ong. Na-mention niya ang Socob. Paulit-ulit niya. Home remedy for flu, trangkaso, sipon, then COVID. Kasi pare-parehas yung flu virus. You see? Effective sa Cebu. Pinagalitan yung Cebu. Pinarusahan, ni-lockdown. Hindi yung mga taong ito. So, alam pala ng ating Pangulo. Alam niya. He is aware. Baka nahimasmasa na po. At pinakinggan din yung ating mga sinasabi. Ubos na yung pera ibinigay ng Congress para sa ayuda. Kailangang lumabas para sa hanap buhay, para makakain. So, mahal na Pangulo, ano na ngayon? August 11. Bakit hindi pa po ninyo desisyonan? Yun naman pala sinasabi ninyo kagabi. To end the lockdown once and for all in this country. Boss, dito sa domestic and international. And use the cure para makabalik na po tayo sa normal. Ba't hintayin pa po natin yung bakuna galing sa Russia? You see? Yung pwede natin gawin ngayon, bakit hindi natin gawin na ngayon? Di ba? Hintayin pa natin na
lumala yung economic situation sa ating bansa. Yung mga tao wala nang makain. Much I want the lockdown, I want it, I do not want the contamination. Yun daw ang dilema niya eh. Tinitimbang niya kung baka may contamination, dumami. Mahal na Pangulo, huwag ka kasing naniniwala dyan sa statistics ng mga health officials mo. Naniniwala ka kasi sa script nila eh. Kung dumami yung infected, didamihan din ninyo yung bibili na gamot para doon sa mga infected. Anong kinakatakot po ninyo, mahal na Pangulo? Once infected, inom ka ng gamot, then you are cured. You see? Yung wala ngang gamot, na-cure. Naka-recover, walang gamot. How much more, mahal na Pangulo? May gamot. Na mindset kasi po tayo na brainwash ng mga ganid sa pera po. Alam kong hindi kayo kaparty doon. Sabi ninyo, hindi kayo natutokso sa pera. Paano yung mga nasa paligid mong toksong-tokso, laway na laway? Paano yon? Much I want the lockdown, I want it, I do not want the contamination. Hindi ko na kayo mapakain lahat. Kung meron kang ako ipamigay, ibibigay ko sa inyo. The funds are depleted. O, kita ninyo. By your own admission, mahal na Pangulo. We are not depleted. Kaya nga po, tigilan na natin itong COVID. Inubos lang ni COVID yung pera natin. Mahal na Pangulo, yun talagang intensyon ng mga globalist cabal, i-deplete yung ating economy. Yung pundo natin, ubusin para po mapilitan kang mangutang sa kanila. Pag nangutang ka sa kanila, ditubo sila, bilyon-bilyon. We will be paying for 30 years, the next 30 years. Gusto talaga po nilang palubungin tayo. Alam nila, marami silang mahuhot-hot sa atin. Yan po, mahal na Pangulo, ang totoong trabaho ng IMF World Bank. Kasi kung walang bansang uutang sa kanila, di, ano pa sila? Kikita ba sila? Wala. Kumikita po sila dahil sa ang mga bansa umuutang sa kanila. And that is their design for this COVID. Kaya, policy nila, mahal na Pangulo, o kung hindi po ninyo siguro, if you are not aware of it, tanong po ninyo kay Governor, yung Governor ng Bangko Sentral, kung ano yung mga conditionalities. Kasi po, inireveal ng Belarus President, kausapin po ninyo siguro yon. The lockdowns are tied with the loans. Pag hindi ka mag-lockdown, walang loan na i-release. O, kita ninyo. The challenges are daunting, but we will not be defeated. Totoo yan. You will be defeated, mahal na Pangulo. Sa totoo lang. You will be defeated. In the whole country will be defeated pag hindi po kayo lumabas from the clutches ng mga ulupong na to. Ginawa namin lahat ng magagawa para sugpuin ang COVID. Hanggat naniniwala po kayo sa
script ng WHO, hindi ninyo masosogpo ang COVID kasi it is created. Purposely created. COVID is a crisis created by them. Hindi po siya aksidente. It is designed. It is a weapon of mass destruction. Pag hindi ninyo tiningnan na gano'n yon, talo tayo. Panalo sila. Maligaya ako ang Russia, kaibigan natin. Magbibigay sila ng bakuna. Wala silang sinasabi na bayaran. Tulong ni President Putin ito. Libre. Tinatanggap natin. Kung ilan ang supply at kailangan natin, pag-usapan, may clinical studies. Ako, pagdating sa bakuna in public, para walang chat-chat, diyan ako mauna. Yun, mga kababayan, yung sinabi ng ating Pangulo. Now, mahal na Pangulo, sana po, itong sinasabi ninyo na kayo yung mauna, totoo yun sinasabi po ninyo, na kayo yung unang patutusok. And yung itutusok po sa inyo, aktual at totoong bakuna galing sa Russia. Baka yung laman ng itutusok sa inyo, tubig lang po. Pagkatapos, pagdating doon sa mga tao, yung totoong bakuna. Ngayon, para po yung agam-agam ng mga tao mawala, after you, mahal na Pangulo, hindi lang po kayo. Ubusin na ninyo, isama din ninyo si Lomi. Kasi magaling din yun eh. Salita din ng salita. Hindi yun naubusan ng komento. Kasi mga importanteng tao kayo eh. President, Vice President. Yung lahat ng senador. Kasi yung mga senador, ang daming tinamaan ng COVID. Lahat ng congressmen, governor, all the public officials. Then, yung mga taga-DOH, tarakan ninyo lahat muna. Then we will observe for 1 year. If you survive, walang nangisay sa inyo po ng mga officials, from president down to yung mga barangay na masyadong excited sa pag-implement ng protocols. All the frontliners na kumbinsido. Yung kumbinsido. Tarakan. Because you are important people. You are valuable to this country. You should be protected. Tama? Huwag na muna yung mga masses. Tulad namin, we have doubts about the vaccine, the efficacy of the vaccine. May agam-agam po kami kasi, mahal na Pangulo, hindi pa namin na nakakalimutan yung mga nangamatay na mga bata, inosente. Di man lang nila alam, kala nila, proteksyon sa kanilang buhay. Ayun, nangamatay. Once after 1 year, buhay kayo lahat? I'll promise, Mr. President, ititikom ko yung aking bibig. Di na ako magsasalita against vaccine. Yun na po. Pahinga muna tayo. Diba? Pero, after 1 year po, nagbi-bleed na po ang bawat isa sa inyo, nosebleed na. Bagsak na yung baga. Tulad ng yan. Okay. At least mga heroes po kayo sa amin. We will consider you all as our heroes. Na yung danger ng bakuna,
ay sinalo ninyo muna to prove to the whole world, the whole Filipino nation na kayo'y talagang totoong nagmamalasakit kasi para niya, kuan. Unahin ay ako, maganda yon, mahal na Pangulo. Una ka po. Sana mangyari yon na kayo po yung una. Then, people will follow. Pag dumating dito sa amin, hindi pa rin kami magpapabakuna. Kasi po, mahal na Pangulo, sabi ng mga nakakaalam ng totoo about the vaccine, to be safe. There is no such thing as a safe vaccine. 100% safe. Wala. So that it will be safe. The only thing that you have to do is do not use it. Para ligtas ka, huwag ka daw magpabakuna. We are extremely grateful to Russia. In the fullness of God's time, hopefully, we will have COVID-free December. Galing sa puso ko, nagpapasalamat ako sa loob ninyo sa Pilipino. Someday, makakabayad kami sa utang na loob sa inyo. I promise the Philippines and Russia will remain friends forever. Russia, salamat po. Maraming salamat po. Ayun po yung naging statement ng ating Pangulo kagabi. Ayos po yon na deal natin. Ngayon, mga kababayan, sabi dito sa sunod nating topic, government in control. Hindi siya magano. Nag-freeze. Yan na. Sabi po yun, that's the assurance, mga kababayan, by the DILG chief. The government is still in control of the coronavirus disease crisis, even as the number of cases approach the 130,000 mark, sabi po ni Interior Secretary Eduardo Anyo. We are still in control. We place NCR under MECQ because we know that our hospitals are overwhelmed. So we have to restrict the movement of the people. But eventually, we hope the numbers will improve. Ganda pakinggan, mga kababayan, yung sinasabi ni Secretary Anyo. Sa totoo lang po, Mr. Secretary, hindi kami naniniwala sa sinasabi ninyong you're in control. Kanina nga lang po, in a single day, kahapon pala yun, data kahapon, nirelease ngayon, more than 6,000 in one single day. Paano ninyo nasabing in control kayo? Di ba? Lalong dumami. So, ang ibig sabihin, despite the so-called protocols ninyo and strict implementation of all the restrictions, hindi man po ninyo ma-flatten yung curve na sinasabi ninyo. Hindi man nga na ninyo binabanggit ngayon yung flatten. You're not in control. Sabi ko po sa inyo, hanggat naniniwala kayo dito sa representative ng Hoyo sa Pilipinas, hindi maayos po yung COVID. Ang intention po nila, padamihin yan. They're not actually for the flattening of the curve. They're not. They wanted the rise of cases. Doon sila masaya. Kaya nga po,
Secretary Anyo, tuwang-tuwa sila araw-araw, binabandilyo nila. Si ano yan? Tingnan mo nga, mami. Binabandilyo nila, araw-araw. Kuya. As if it is their accomplishment. Yung DOH po, naubos yung panahon sa pagbibilang. $14, $14.99. Maraming salamat kay Leonardo Tanutan. Doon sila nakafocus. Nawala na sa isip nila yung flattening the curve. Nawala na po. Nabi ko po sa inyo. Ang may control po sa atin, hindi na gobyerno. Pasensya na po, Secretary Anyo. The truth is, you are controlled, not you are in control of the situation in this country. This country is now controlled by the globalist cabal. And you become robots, tama si Dr. Dumangloan. You become robots, implementors. And you do not listen to people in this country. You listen only to the globalist cabal. Kahit nga yung pag-amenda, hindi niyo pinakikinggan. No one from among you, members of the IATF, listen to the statement from the motorists, gaano man ka illogical, di kayo mapagsabihan eh. Tapos, makikita namin kayo, tinitest ninyo, tinatry ninyo yung barrier sa likod. Tuwang-tuwa pa kayo, pa-picture kayo. Ito anya, acceptable na to. May barrier dito sa likod. Tapos, sabang kayo nagtitest, wala kayong helmet. Kita ninyo? Tuwang-tuwa pa kayo. Anong klaseng pag-iisip yon? Okay yung barrier, hindi pwede yung yung helmet, hindi importante sa inyo. Yun ang dinisplay ninyong picture eh. Gaano man ka-nonsense, kawalang kwenta ng mga protocols na gusto ninyong ipasunod. And this time nga pati sa bahay gusto ninyong social distancing. Sa inyo, sa mansion ninyo siguro, sa bahay ninyo malaki, pwede doon ang social distancing. Impose upon yourself. Sa mga bahay kubo, sasabit na lang sa bubong, sa dingding. Kasi social distancing. Yung iba sa silong na lang. Matulog. Kasi, sinasabi ninyo, mga members na niya ng mga pamipamilya, pakita nga ninyo yung mga pamipamilyang namamatay. Saan yun? Anong address? Anong pangalan? Asan ang mga pamipamilya na nangamatay dahil sa COVID? Magkakapatid, namatay yung tatay, namatay yung nanay, namatay pati yung bunso, pati yung aso, namatay. Pakita ninyo. 610, Jenny Flores. 610 yen. Maraming salamat. Kaya lang po, Secretary, lahat kwento kayo eh. Kwento. Kwento dito, kwento doon. May meeting kayo with the President. Report kayo. Ito niya ganito. Ni footage, wala kayong mapakita. Ni abo. Tapos sasabihin ninyo, you are in control. Wala na nga kayong control sa otak ninyo eh.
Pati yung pag-iisip ninyo, wala na sa kontrol. Humiliwalay na. Yun ang totoo niyan. Pero sabihin ninyo, government in control. Wala na eh. Feeling nga namin, wala nang gobyerno eh. Ang gobyerno natin, world government na. Wala nang national government. So anyway, mga kababayan, that's it. Mamaya yung inyong mga reactions. Yan. Yung mga gusto na mag-order po nito, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger. Ayos na po 'yon. Na-deliver na natin yung gusto nating sabihin. Huwag sana kayong magagalit secretary. Ang gusto lang naman namin po, huwag ninyong dinadamay yung mga tao sa kalukuhan po ng mga kalukuhan na sinasabi po ninyo. Gusto ninyong gawin yon, gawin ninyo sa sarili ninyo. Huwag ka ng magkotse, gumawit ka ng motorcycle with that barrier, tapos patakbuhin po ninyo ang 80 to 90 kilometers, yung motorcycle with that barrier, araw-araw dyan sa EDSA. Nakakotse kasi kayo eh. At may driver pa kayo. Doon po sa kotse ninyo, may barrier kayo with your driver. 2 meters yung distance ninyo. Salita kayo ng salita eh. You impose protocols na hindi katanggap-tanggap. Hindi din ninyo magawa eh. At yung ilong po ninyo, pasakan na ninyo yan ng para balutin na ninyo yung mukha ninyo. Pag lumabas kayo para ng, tawag dito, mami. Huwag ninyong tanggalin hanggang sa may COVID. Yun. Para protected kayong masyado. Nildan Daya, Sir Dan, ayos talaga ang mga Eudemons. Hindi alata na pinapatay na pala ang tao, na hindi marami ang nakakalata. Thanks God po, may taong katulad po ninyo, walang takot, isiwalat ang katotohanan. Roel Balin, Kadante, pabor sa bahay, social distancing, ayahay kong papatayuan ng mansyon. Tapos ayahay naman sa Kurakot, magpapatayo ng mansyon. Lahat kabalbalan yung mga sinasabi. May masabi lang kayo. Barry Oxon, kailangan pala limousine na ang car para may social distancing. Yung mahaba, dalawa lang. JC Follower, tama ka Sir Dan, we feel talaga na wala ng gobyerno. No one is thinking for solutions. Even our freedom, our private space, papakialaman po pa talaga. Yun ang designing nitong mga ulupong na nasa likod po dito. Pinirwisyo po tayong mga tao. Motion science, talaga pong pahirap ang protocols para mas madali tanggapin na ng tao ang box. Matapos na lang ang protocols na yan. Actually, that's the design. Para matanggap ng tao, walang choice but to accept the vaccine. Kailangan yung protocols, higpitan nila ng higpitan. Para tayo mainis ng todo. At sa inis natin, any solution na kanilang pong i-implement, tatanggapin po natin. Sa totoo lang, mga kababayan, tapos na po lahat yung plan nila. Lahat.
Tapos na. The crisis, mga kababayan, na ginawa nila, purposely, para perwisyon po tayo. Crisis creation, crisis solution po. That is their game plan. Gumawa sila ng krisis. Tinulak tayo. Nang pumasok tayo sa krisis, ayun, may solusyon na po sila. Ang solusyon, bakuna. Kumita na sila, nakuha pa nila yung gustong mangyari sa buong mundo. Nabi ko sa inyo, Alan Sao, salamat po Sir Dan, simula nang tumutok ako sa inyo, nawala ang takot ko sa COVID. May gamot po ang COVID. Tinakot po tayo nila. In that fear, yun ang dahilan kung bakit tayo may problema. Ace Linises, bakit di pa nakalata ang mga tao, Sir Dan, na may pattern pag ini-extend ang nilang lockdown? Di ba nila nahalata na tumataas ang cases kapag patapos ng lockdown? 5 months na po. 5 months ko na po napansin. Sabi ko sa inyo, there is a spiritual dimension on this. Kaya po, ganyan siya. And people, by nature, because we are a sinful nature, we have that sinful nature, easily believe the lies. Yan po ang natura ng tao because of our sinful nature. Pagkasinungalingan, para tayong kinakati makinig, totooan niya yan. At ang kasinungalingan, mga kababayan, sabi ko sa inyo, pag ulit-ulit na sinabi sa atin, we feel as if it is truth. When lies are uttered repeatedly, the lies will become as if it is the truth. At yung demonyo, mga kababayan, ginamit yon sa atin. Bigyan ko kayo ng napaka classical example ng lies. In religion, mga kababayan, in religion, lalo na. You can just imagine ang sakupin tayo ng mga Kastila. Before the Spaniards, kilala natin ang totoong Diyos, ang tawag natin, Bathala. And until now, we use the word Ginoo, Bathala, referring to Father, Abba. Dumating yung mga Kastila, dala yung idol image. Sinabi ng mga Kastila ni Damaso, ito yung Diyos mo. Ito yung Diyos mo. Sambahin mo ito. Ito yung Diyos mo. Kayo mga pagano, I want to convert you to the true religion. Ito yung Diyos mo. Until now, mga kababayan, pinaniwalaan natin. Yung Diyos na hindi nakikita, ginawa ng image na nakikita, at yun ang sinamba. That is a lie, but now it is truth. We believe it as a truth. Now, I ask you, tama po ba yun? Hindi. Mali. Mali. Si Damaso, pinalitan niya yung 10 utos. Pangalawa, tinanggal niya yung, thou shall not make unto thee any graven image of anything. Yung pang-10, dinivide niya 9 and 10 para magmukhang 10 pa rin yung 10 utos.
pinaniwalaan natin to conform with that worship of images. Until now, napakaraming tao ang naniniwala sa kasinungalingan na yon ni Damaso. Bakit? Paulit-ulit nating nababasa nandun mismo sa church. 10 utos minus number 2. Ganon ka-vulnerable po tayo. Ganon katindi. In like manner, itong mga planners nitong COVID, paulit-ulit na sinasabi sa atin, COVID. Nakakatakot ang COVID, nakakatakot. Ilan yung patay ganito na. Paulit-ulit. Na brainwash tayo. Paulit-ulit na kwentong kasinungalingan. Ulitin ko po, ang COVID po, this is just the old virus, the same as the old. Sino nagsabi niyan? Mga experts sa virus. Ikuninto lang sa atin na ito bago. SARS-CoV-2 nga ito eh. SARS-CoV, SARS. Pinangalanan ng bago, COVID-19. Kasi nagsimulaan niya 2019. Bagoan niya itong strain. Lahat ng simptomas, mga kababayan, the same as trangkaso. Kaya nga po, yung mga gamot sa trangkaso, nang gamitin, na ayaw nilang tanggapin, naka-recover yung mga, including SOCOV. Hinatsing lahat. Yung panginang na naninikip, nawala. Kaya lang binawal sa atin. Pinaniwala tayo, walang gamutan niya, bakuna sana, bakuna. Allocate kayo ng bakuna, pambakuna. Allocate naman yung mga bansa, including us. Ganon sila kumikita sa atin, mga kababayan, sa panluloko sa atin. Engineer Danilo Bacorio, 125 pesos. Maraming salamat, sir. Celia Diase, Sir Dan, baka ikulong ang hindi magpabaksin. Paano yon? Wala man pong batas na nagsasabing kulong ka. Mika Joy Durante, sabi ng matatanda na huwag kang pupunta sa doktor, konti sakit lang, natakot na tayo. Ibang doktor, simpleng sakit lang, palalain pa para kumita. Para ngayon, si COVID ngayon, kaya ngayon, gising na mga Filipino. Pinanood ko si Dr. Ong, si Willie Ong. Buti pang doktor na yon. Siya mismo nagsabi, hindi kailangan pag may nararamdaman ka, inom agad ng gamot. Hindi siya nagre-resita ng ganon. Hindi siya nagre-recommenda ng ganon. Kung hindi man niya kailangan pahid-pahid lang. Inom ng maraming tubig at lemon, etc. Okay na yun. Panoorin ninyo yung mga latest video niya. Kasi alam niya, yung maging dependent ka sa gamot. Alam naman natin na pag dependent ka na sa gamot, yun ang simula. Magbilang ka na lang ng buwan or taon, bilang ka na lang. Rodolph Solano, baka yung vaccine of Russia mas ipapahamak lalo na nga tayo, mga tao niyan. Kasi imagine, free pa yan. Just analyze it. Use your common sense, President Duterte. Nick Borromeo, ang batala ay nasa langit, pero ang turo ng Damaso, magdasal, nakapikit at nakayuko pa. Melba Disalisa, Sir Dan, paano di tayo magpabakuna? Ano po ang gagawin nila sa atin? Pakukulong po ba nila ang lahat ng ayaw magpabakuna? Hindi mapupuno lahat ng kulungan yan kasi madami ayaw magpabakuna.
ang possible na mangyari niyan, you'll not be allowed to go out. Yun ang narinig ko kay Bill Gates eh. The vaccine will allow you to go out and travel. Without the vaccine, you cannot travel. That will be a requirement. Ang nagdidikta po ng mundo, si Bill Gates na po. Siya yung may sabi niyan. Sinasabi ko lang po sa inyo, mangyayari yan, pag sinunod ng mga leaders natin, mangyayari po yon. Pag hindi sinunod, ignore lang. Hindi ikaw ang may-ari ng mundo. Di man kami pupunta sa mansion mo. Anong paki mo sa amin? Gusto namin pumuntang Japan? Sa'yo yung Japan? Gusto namin pumuntang China, Malaysia? Anong paki mo? Di man kami pupunta sa mansion mo para makontaminate namin kayo. Di ba? Kaya lang, ang problema po natin, as Bill Gates is one of the biggest funders of WHO, yung WHO sinusunod natin, iyon ang problema natin. Nagpasakop kasi tayo sa mga ulupong na to. Kung hindi, wala man tayong problema po. Ni problema sa kwarta, sa pera. Hindi man di-deplete, ano man i-deplete natin, hindi man tayo bibili ng bakuna nila. Di ba? Di mo man kailangan mag-allocate ng 20 billion. Ilan yung infected? Magkano lang naman yung gamot? You see? Ang problema kasi, nadideplete tayo po kasi ang tinatarget po, almost half of the population ang gusto nilang turukan. Bibili natin yon sa kanila. O di, wow. JC Nadila, good day Sir Dan from Mandawi City with love. Anong gagawin kung mandatory ang vaccine? Huwag na muna tayo mag-worry. Sabi sa Bible po, huwag nating iisipin yung bukas. Yung ngayon nga dami na nating problema yung ngayon. Yung bukas pa. Di ba? God is in control. Yun ang totoo niyan. Sa gitna, mga kababayan, ng mga problemang ito, you have to believe that God is in control of everything. Boyet Lara, sana magising na ang Pangulo. Marami ng manggagawang halos maiyak na sa sobrang gutom na nararanasan ngayon. Huwag nilang antaying maging marahas ang taong bayan. Robin Losa, oxygen naman ang kasunod. Di na kasi makahinga sa face mask at face shield. Anyway, ayos na po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. This is your host, Dante Maravillas. Bullseye. Bye-bye po.